Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahapon tinalakay natin yung hadith ajaban li amril mu'min. Kata-kata ka, sabi ng Rasulullah, kamangha-mangha ang kalagayan ng isang mananampalataya, ng isang mu'min. Tunay na mu'min. Yung hadith ng Rasulullah, sabi niya, nakakapagtaka, ajaban, nakakamangha ang kalagayan ng isang tunay na mu'min. Inna amrahu kulluhu khair. Katunayan, lahat ng tumatama sa kanyang bagay, lahat na lang mabuti para sa kanya. No? Yung mga kalagayan na nangyayari sa kanya, para sa kanya lahat 'yon maganda. No? Binanggit natin 'yan kahapon, nasabi natin, araw-araw may nangyayari sa atin, di ba? Mabuti o di kaya masama. Ayan, yan yung nagpapalit eh. No? May encounter kang masamang bagay sa araw mo. At meron ding mabuti. Okay. Tayo, ang gusto natin, mabuti lang. Di ba? Ayaw natin nagugutom, napapagod, naiinitan. Ayaw natin nagkakasakit. Ayaw natin may problema sa bahay. No? Okay. Kaso nga lang, nature na yan ng pagkakalikha ng Allah. Hindi po pwede na puro na lang ginhawa. Di ba? Ano sinabi ng Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tunay na aming nilikha ang tao na palaging nasa kahirapan. No? Ibig sabihin, siya ay tatamaan ng napakaraming hirap dito sa dunya. Mawawala lang yung hirap ng tao pag nasa paraiso na siya. Doon sa dyan na wala ka ng problema. Wala ka ng sakit. Hindi ka na magugutom. No? Okay. Sabi ng Rasulullah, walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Walang makikitaan yan, maliban na lamang sa tunay na mu'min. Ibig sabihin, yung hindi tunay na mu'min, hindi ganito. Ha? In asabathu sarra syakar. Sabi ng Rasulullah, yung tunay na mu'min, kapag tinatamaan ng sarra, ibig sabihin ng sarra, ito yung mga kabutihan, kaginhawaan, mga biyaya, no? Anong meron sa isang mu'min? Ano meron sa kanya? Paano niya ina-approach yung mga biyaya? Nabanggit natin kapon, syakara. Siya ay nagpapasalamat sa Allah. Ha? Fakana khairan lahu, yun ay mabuti sa kanya. Okay. Wa in asabathu darra, kapag siya naman daw ay tinamaan ng pinsala, dilubyo, sakuna, problema, sabar, siya ay nagtitimpi. No? Ganon niya ina-approach, ganon niya pinanghahawakan yung mga pagsubok ng Allah. Tinitiis niya. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya naninisi, no? Fakana khairan lahu, yan ay mabuti para sa kanya. Kahapon, naka-highlight yung usapan natin sa pagpapasalamat. Tama? May kinuwento tayong kwento doon eh, back up na kwento, para maunawaan natin kung gaano kahalaga yung pagpapasalamat sa Allah. Para malaman nyo, karamihan sa mga tao walang pagpapasalamat sa Allah. Ha? Eto, maging honest tayo dito. Nung nag-lunch ka ba kaganina, pinuri mo ang Allah sa pagkain mo? Ha? Nung nagkape ka nung morning, pinuri mo ba ang Allah? Siguro po pwedeng pinuri mo pero hanggang bibig lang. No? Nabanggit mo kaya yung mga aral ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nung isinuot mo yung damit mo? No? Gumising ka na wala kang problema? Dumaan ka sa kalsada na hindi ka na-aksidente? Ano sinabi ng Allah? Wa qalilun min ibadiya syakur. Sabi ng Allah sa suratu Saba, no? Kakaunti sa aking mga alipin ang nagpapasalamat. Ibig sabihin, ang karamihan sa kanila,
tinatakwil nila, no, yung mga blessings ng Allah. Innal insana li rabbih lakanud. Katunayan na ang tao sa mga biyayan ng kanyang Rabb lakanud. Hindi niya ina-acknowledge. Sabi nung Qatada rahimahullah, ibig sabihin daw ika ng kanud, ito yung tao nang binibilang niya yung mga pinsala. Lagi niyang inaalala yung mga problema niya. Nung naaksidente siya, hindi niya makalimutan. No, nung namatayan siya, nung nalugi yung business niya, hindi niya makalimutan. No? And then, ang kinakalimutan niya, yung mga biyaya ng Allah. Wala siyang maalala sa mga biyaya ng Allah. Pero kapag usapan, mga problema, lagi niya binabanggit yung mga pagsubok sa kanya ng Allah. So, nature yan ng tao. No? Okay. Ngayon, bottom line dito sa hadith, itong sabar. Yung pangalawang kalagayan ng isang mu'min. Sabi ng Rasulullah, ang mu'min kapag tinatamaan ng pinsala, no, siya ay nagtitimpi. Pagsasabar. Yung pagsasabar, wajib. Obligado yung pagsasabar. Ha? Kailangan mong magsabar sa lahat ng na-encounter mong hindi ka aya-aya sa sarili mo. No? Lahat tayo nagkakasakit. Tama, mali. Ang gagawin ng mu'min, magsasabar siya doon. Hindi niya sisisihin yung Allah. No? Yung sakit, lahat ng tao tinatamaan yan. Ultimo mga propeta, mga sugo, no? Nagkasakit sila dito sa dunya. Si Ibrahim alayhi salam sa suratul Syu'ara, sabi niya, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Kapag ako ay nagkakasakit, no, walang lumulunas sa aking karamdaman maliban na lamang sa Allah. Yung Rasulullah nagkakasakit, di ba? Okay. Nagkakaproblema tayo sa pinansyal. Tama? May mga araw, baon tayo sa utang. May mga araw na hindi natin kayang bilhin yung nais natin bilhin. Kapos tayo eh, no? Kailangan natin kumayod, kailangan natin magtrabaho. Okay, kabilang yan sa mga trials ng Allah, no? Ngayon, merong sabar na tinatawag. Sabi ng mga scholar, kung hindi nilikha ng Allah yung sabar, marami tayong hindi makukuhang balas. No? Marami tayong hindi makukuhang kabutihan sa Allah kung walang sabar. No? Yung Jannah, pinuno ng Allah ng kaginhawaan. Napakaraming kasiyahan sa Jannah. Punong-puno yan ng kasiyahan. Walang kalungkutan dyan. Pagpapasok na yung mga tao sa Jannah, sasalubungin sila ng mga malaika. No? Babatiin sila. 'Di ba? Alam niyo si Manny Pacquiao dati nung boksingero pa siya? 'Di ba pag nag-a-arrive siya dito sa Pinas, ano nangyari? Sinusundo siya ni Mayor eh. Yung Mayor ng Maynila, lagi siyang sinusundo sa may mga parada, 'di ba? Lahat ng tao na inaabangan siya sa airport. Oh, isipin niyo yung tuwa ni Manny Pacquiao sa tuwing dumadating. Wagas-wagas. Ngayon, sa Jannah, magkakaroon ng ganoong scene. No? Kapag yung Ahlul Jannah, yung mga tao sa Jannah, dadating sila, inaabangan sila ng mga malaika. No? Sabi nung Allah sa suratul Furqan, ulaika yujazawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. No? Etong mga silid, mga gurfa, mga silid tulugan, mga kwarto sa Jannah, ya Muhammad, ito ay makukuha ng mga tao sa Jannah. Bakit? Bima sabaru, nang dahil sa kanilang pagsasabar. Wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. At sila ay babatiin, sabi nung Allah, ng mga malaika ng salam. Sasalamin ng mga malaika yung mga papasok sa Jannah. No? Okay, sa isang aya, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. At sila ay gagantimpalaan ng karampatang kabutihan niya Muhammad nang dahil sa kanilang pagsasabar sa dunya. Sa isang aya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. No? Sasabihin ng Allah sa mga tao sa Jannah, kulu washrabu, o aking mga alipin,
na nandito sa Jannah, kayo ay kumain, uminom. Bakit? Bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Nang dahil sa inyong pagsasabar nung kayo ay nasa dunya. Okay, ngayon napakahalaga ng sabar. Ha? Kung wala kayong sabar, hindi kayo makakamorize ng Quran. No, imposible kayong makamorize ng Quran kung wala kayong sabar. Hindi kayo matututo sa Islam kung hindi kayo nagsasabar. Actually, kahit yung dunya, hindi mo makukuha yan kung wala kang sabar. Hindi ka makakatapos ng pag-aaral, no? Hindi ka papasa sa mga pagsusulit sa paaralan kung wala kang sabar. Yung magsasaka kung wala siyang sabar na tinatawag, wala siyang aanihin. No? Anong gagawin ng magsasaka pag wala siyang sabar? Pwedeng silipin niya yung itinanim niya. Hindi siya makapaghintay eh. Ha? Hindi niya mahintay yung harvest season. So ngayon, wala siyang aanihing mabuting bunga. So ganito rin sa din. No? Okay. Ngayon, papalawakin natin yan sa pamamagitan ng kwento ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kwento ulit, no? Kasi yung kwento, gusto ng pandinig yung kwento. Lahat ng edad, gustong nakikinig ng kwento. Bata, matanda, binata, no? Pag kwento, no? Bukas yung pandinig ng mga tao. Kaya yung banal na Quran, nabanggit natin, siksik ng kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Itong kwento na ito na iulat nung Suhaib ar-Rumi radiyallahu an. Ha? Isa sa mga magigiting na sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, pakinggan nyo yung kwento ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ha? Sabi nung Rasulullah, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. No? Once upon a time, no? Merong isang hari nung unang panahon. Kausap niya dito mga sahaba. Ha? Merong isang hari na nagahari, namumuno, nangangasiwa sa isang bayan. Yung hari na yon, sabi nung Rasulullah, meron siyang magician. Alam niyo magician? Meron siyang salamangkero, no? Falamma kabira qala lil malik. Yung magician na yon, ang role niya sa hari, kapag nagkakasakit yung hari, siya yung naggagamot. Pinuputaran niya. Alam niyo yung putar? Binabasahan niya ng kung ano-ano mga healing. Quinoy, piney, chow. Ha? Binabasahan niya ng hindi maintindihan mga kung ano-ano. Tawag dyan, seher, black magic. Ha? Yung sahir na yon, tumanda na. No? Nasa edad na siya. Nung naramdaman niya na malapit na ang taning ng buhay niya, pumunta siya sa king. Sabi nung magician doon sa hari, o kamahalan, inni qad kabirtu. Katunayan na ako ay matanda na. No? Fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Ikaw po ay pumili ng mas bata sa akin. Ibig sabihin, maghanap ka ng magiging kapalit ko. Kasi anytime po pwede na akong yumao. 'Di ba? So, yung magician nag-iisip din, no? Ganito siya sa trabaho niya. Ano tawag dito? Matapat siya sa hari, no? Napamahal kasi yung hari sa kanya. Sabi niya, ako ya king, no? Nasa edad na ako eh. Pwedeng anytime mawalan ako sa dunya. Ano mangyayari kung wala ka ng doktor? Wala nang manggagamot sa'yo. Sabi nung magician, pumili ka ng bata. Akin siyang tuturuan ng magic, black magic, seher. Samranaw, nagyeso kapangatao. Kung naiintindihan nyo yung kapangatao. Kaya pangatawan sa Kyoto. Okay. Ang ginawa nung hari, no? Pinadala niya lahat ng kanyang mga bata-bata sa buong bayan para maghanap ng batang lalaking qualified na pumalit sa hari. Okay. Pabilisin natin yung kwento. Nakahanap sila ng bata. Boy, no? Batang lalaki.
Yung batang lalaki na yon, nung nakita siya nung nung magician, nagustuhan siya nung magician. Ibig sabihin, qualified siya, no? And then ang ginawa nung king, sabi niya, yung batang yan ang magiging estudyante mo. So lahat ng alam mo patungkol sa medicine, ituro mo sa kanya. Itong medicine na to, hindi to yung medicine sa doktor. Black magic ginagamit niya sa lamangka, no? Sa Islam, bawal yung seher. Bawal yung paggamit ng black magic, no? Ang ipinwede ng Islam yung ruqya. Yung mga ayat, mga hadith, no? Babasahin mo sa may sakit. So tigtanwa ka panawar, ha? Pero yung magpapatulong ka sa mga engkanto, sa mga jinn para pagalingin yung may sakit, seher yun. Hindi yun po pwede, no? Okay. Ang ginawa ng magician, araw-gabi tinuturuan niya yung bata. Walang pinapalipas na oras yung magician, no? Lahat ng alam niyang kaalaman sa panggagamot, sa pangmamagic, itinuturo niya doon sa bata. Naintindihan? Okay. I-illustrate ko yan para maunawaan niyo maigi. Ha? Wala kasi tayong projector eh. Yung whiteboard natin, nakatiwangmang pa rin hanggang ngayon eh. Okay. Ito yung magician, kunwari. Tapos yung bata. Yung palace, yung kaharian, dito sila nagsasanay. Diyan. Ha? Yung bahay ng bata, malayo, syempre. Ha? Ayan, kubo. Siguro mga ilang kilometro pa, nilalakad ng bata. Wala pa namang bullet train dati. Ha? Okay. Ganyan yung nangyayari. Yung bata, pag dumadating dito sa bahay, inuutusan siyang magtanim, magdilig, pakainin yung baka. Yun yung condition ng parents. Sabi ng parents, no? Papayag kami na mag-aral siya diyan, pero kailangan hindi niya maiwan yung mga gawaing bahay. Okay. Yung bata na yon, no? Pag umuwi siya, gawaing bahay ginagawa niya. Pag pupunta siya dito, ano ginagawa niya? Aral lang ng aral. So yun yung naging daily routine niya. Intindihan? Isang araw, habang naglalakad yung bata, meron siyang nadaan ng tent. Khayma. Alam niyo yung tent? 'Di ba? Yung mga nagka-camping, no? Yung tent na yon, merong isang lalaki doon na may binabasa. Rahib. So, tigtanwa pare. Sa Tagalog, pare. Makinig kayo dyan sa likod. Ha? Yung lalaking yun, may binabasa siya. Anong binabasa niya? Yung Injil. Pag sinabing Injil, ito yung kitab ni Isa alayhi salam. Itong pangyayari, wala pa to yung Rasulullah. Wala pang Quran that time. No? Ang umiiral na religion, yung religion ng Isa alayhi salam. May mga natirang mga Muslim sa panahon niya na sinunod yung katuruan ni Isa alayhi salam. Meron namang mga naligaw. Yung mga na-misguided na mga Christian. Sumamba sila kay Jesus Christ. Merong mga kakaunting natira sa tuwid na relihiyon ni Isa alayhi salam, which is Islam. No? Yung lalaking yon, binabasa niya yung Injil. Yung bata, sinilip niya. Na-curious siya eh. Ha? Sinilip niya. And then, habang pinapakinggan niya, nag-enjoy yung bata sa pakikinig. Parang tayo, nung hindi pa tayo marunong magbasa ng Quran. Di ba, pag nakakarinig tayo ng mga imam, gandang-ganda tayo sa nila eh, binabasa nila eh. Kahit hindi natin naunawaan. Di ba? Okay. Yung batang yun, sa pakikinig niya, hindi niya namalayan, mataas na yung araw, tanghali na. No? Ano nangyari? Na-late siya dito sa appointment niya. Umaga dapat sila nag-aaral. Sa sobrang pakikinig niya, hindi niya napansin yung oras. No? And then, agad-agad siyang, pumunta dito. Pagdating niya dito, sinabon siya ng sermon. Pinagalitan. No? Okay. And then, nag-aral sila. Nung hapon na, papauwi na siya sa bahay, naisip niya ulit yung tent. Sabi niya, wala namang masama siguro, dadaan lang ako ng ilang minuto. Ginawa niya, nakinig siya.
Sa pakikinig niya, hindi niya napansin, takip silim na. Lumubog na yung araw. Ano nangyari? Nalit siya dito. Pagdating niya dito, sinabon siya ng sermon. Ha? Kala ko ba hindi ka mahuhuli? No? Bakit? Ha? Ngayon, nalit ka na. Ngayon, yung batang yun hindi makatulog. Sa kakaisip, dito sa tent na to. Parang tinamaan yung puso niya doon sa mga narinig niya. Hindi niya naiintindihan yun. Ganito yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Alam nyo ba yung Quran? Kahit hindi nyo naiintindihan yan, tinatamaan yung mga puso nyo. Ha? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi nyo naman naiintindihan yan eh. Pero bakit kayo nagtatasmi dito? Nagpapakapagod kayo, no? Sumasakit na yung ulo nyo sa kakamures, hindi nyo naman naiintindihan yung ayat. Ni alhamdu, hindi nyo maintindihan. Di ba? Pero yung Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa niyang milagro sa puso ng mga alipin niya yung Quran. Okay. Ngayon, nagmaaga siya para hindi siya malit dito. No? Wala pa sa oras, lumabas na siya sa bahay para puntahan yung rahib, yung pare. And then, kinausap niya. Sabi niya, Mama, kahapon nakikinig ako sa'yo. Nalit ako doon sa palasyo, nalit ako doon sa bahay. Nang dahil sa pakikinig. Gusto ko pong mag-aral. Ha? Yung pare, natuwa siya. Kumbaga sa atin, ustad. Natuwa yung ustad. Ha? Sabi niya, napakaganda. No? May laganap ko ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung Taurah. Yun yung hindi pa corrupted, yung Taurah. Ngayon, wala nang Taurah, wala nang Injil. Corrupted na ngayon. Yung Bible na hawak ng mga Christians, hindi yan yung katuruan ni Jesus Christ, ni Moises. Iba na yan, corrupted na yan. Contaminated na yan ng dagdag bawas. Ha? Okay. Kaso nga lang, sabi nung bata, may problema po. Ha? Sabi niya, anong problema? Hindi ako dito pwedeng malate sa palasyo. Papagalitan ako ng magician. At ganoon din, hindi ako doon pwedeng malate sa bahay. Papagalitan ako ng mga magulang. Sabi nung ustad, hindi yan problema, madali lang yan. Ha? Pag nalit ka dito, idahilan mo yung bahay. Ha? White lies, tawag dito. Ha? Pag nalit ka dyan, tatanungin ka nung teacher mong magician, sabihin mo, marami kang ginagawa sa bahay. Ha? Okay, pag nalit ka naman doon, sabihin mo, marami kang activity dito. Naintindihan? Okay, so ngayon yun yung ginawa ng bata. So hindi na siya napapagalitan. Naidadahilan niya yung dalawang ginagawa niya. Na hindi nila alam, meron siyang isang pinupuntahan. So ganito yung pag-aaral ng salita ng Allah. Ha? So mantakin nyo yung lakad na nilalakad ng bata. Mantakin nyo yung tirik ng araw na na-encounter ng batang yan. Okay. Ngayon, habang naglalakad yung bata, no, papunta dito sa palace, may nadaanan siyang mga grupo ng mga tao na hindi makadaan. Nagkukumpulan na traffic dito. Hindi sila makadaan. Bakit hindi makadaan? Merong isang mabangis na hayop na nakatayo dito. Hindi sila makadaan, hindi sila makalusot. Tiger, di ba? Kaya mong dumaan kung may tigre dyan sa street? Aso nga lang eh. Di ba? Kinakabahan ka na eh. Nakapag-istigpar ka ng Diyos eh. Ha? Okay, mantakin nyo yung kumakain ng tao. Di ba? Yung asong yan, hanggang kahul lang yan. Hindi kanya kayang lamunin. Okay, ngayon sabi ng bata, malalaman ko kung sino talaga ang tunay. Ha? Ngayong araw, malalaman ko kung sino ang tunay. Yung ustad o yung magician. Naintindihan? Anong ginawa niya? Ha? Merong bato, pinulot niya yung bato, yung malilit na kapirasong bato, and then nagdua siya sa Allah. Ya Allah, kung ang tunay, no, sa aking pinag-aaralan ay yung salita mo na itinuturo sa akin ng rahib, nung pare, mamamatay yang mabangis na hayop na yan sa tulong nitong kakarampot na bato. Ha? Ibig sabihin, pag hindi yan natumba, useless to, walang kwenta tong pinag-aaralan ko.
No? Ngayon, binasa niya yung mga ayat na narinig niya. Kumbaga sa atin, Ayatul Kursi, Patakul. Binasa niya lahat ng alam niya. And then, itinapon niya yung bato. No? Pagkatapon niya, na-headshot yung tigre sa benang, tinamaan, natumba. No? Natumba, namatay yung mabangis na hayop. Ngayon, yung mga taong nakasaksi, nagtaka sila. No? Nagtaka sila kasi kahit anong bato nila doon sa mabangis na hayop na yon, hindi umuurong. Pero yung batang yon, kakarampot lang na bato, napatumba niya. Ngayon, nagsilapitan sila doon sa bata. Sabi nila, bata, anak, mawara adalik. Anong behind the scene dyan? Alam naman nila na kakarampot lang yung pinulot niya eh. Merong nangyari. Anong nangyari dyan? Sabi nung bata, sabi niya, binasa ko ang salita ng Allah. Ito, da'wa na to. Sabi nung mga tao, sinong Allah? Sino si Allah? Sino ang Allah? Ngayon lang namin narinig yan. Sabi nung bata, Allahu Rabbi wa Rabbukum. Ang Allah ang Panginoon ko at Panginoon nyo. Ngayon, itinuro niya yung tauhid. No? Yung pagbubukod tangi sa Allah. Kung sino ang Allah. Ang Allah ang lumikha sa langit, sa lupa, ang nagsugo kay Musa, kay Isa. Nagda'wa siya sa kakaunting oras lang. Ngayon, lahat ng tao doon, nagsyahada. Sumaksi sa kaisahan ng Allah. Iniwan nila lahat ng kanilang sinasamba. Intindihan? Okay. Dumating yung bata dito, galit na yung magician. Lit na lit ka na. Saan ka galing? Sabi nung bata, meron akong pinatumbang mabangis na hayop doon. Nung narinig yun nung magician, natuwa siya. Hinalikan niya yung bata. Sabi niya, ngayon, nalaman ko na natuto ka talaga sa mga aral ko sa'yo. Sabi niya, teacher, hindi po yung mga itinuturo mo sa akin yung ginamit ko kanina. Sabi niya, meron ka pa palang alam maliban sa mga itinuturo ko sa'yo. Sabi niya, meron po. No? Meron akong isang pinag-aaralan at ganito mga binasa ko. So yung magician na yon, na-curious siya. Sabi niya, sino yung Allah na yan? Ngayon ko lang yan narinig. Puti na ang buhok ko. Ngayon ko lang narinig yung Allah. Sabi ng bata, Allahu Rabbi wa Rabbukum. Ang Allah, ang siyang lumikha sa akin at lumikha sa'yo. So dinakwahan niya yung teacher niyang magician. Yung magician na yon, no? Alam niya naman kasi yung magic at saka yung hindi magic, no? Alam niya na yung magic gawa-gawa lang ng mga engkanto, mga jinn, no? So ang ginawa ng magician, sumuko siya at naniwala doon sa bata. No? Naniwala doon sa bata. Ngayon, yung king, nalaman niya yung kaganapang nangyari. Nalaman niya. Nalaman niya na yung magician, no? Iba na yung sinasamba niya. Nakalimutan nating sabihin, yung magician, nagpapasamba siya. No? Lahat ng pumapasok sa gathering, yung pagpupulong niya, yumuyukod, nagpo-prostrate sa kanya, dinadakila siya. Dineclare niya na siya ang sinasamba. So ngayon, yung magician, no, sinabi niya katotohanan. Sabi niya, pinuno, mahal na kamahalan, no? Ngayon, iniiwan ko na ang pagsamba sa'yo. Sapagkat nakilala ko na ang tunay at nag-iisang sinasamba, ang Allah. No? Nung narinig yun nung king, anong nangyari? Galit, no? Galit siya. Sabi niya, meron ka pa palang sinasamba maliban sa akin. No? Pinatawag nung king yung mga soldiers, yung mga alipin niya doon sa palace. No? And then, ibinigti, ikinrosify, pinako sa krus. Dati uso yung crucifixion. Kaya si Jesus Christ, kung makikita nyo, kinrosify siya, di ba? Ang uso dating punishment, nung panahon na yan, ipinapako sa krus yung nasasakdal, yung kriminal. Kapag napatunayan siya, napatunayan na may kasalanan, ang ginagawa nila, pinapatay na nila doon mismo sa krus na yon. It's either babatuhin ng mga bato, papanain, bahala na kung anong gusto nung papatay sa kanya. Uso dati yung
ganoong pagpatay. No? Okay. Ang ginawa ng mga soldier, ikinrosify nila yung magician. And then kumuha ng lagari yung king. No? Ngayon sabi nung king, masusubok ko ang iman mo diyan sa sinasamba mo. Masusubok ko ngayon ang lakas ng paniniwala at pananalig mo. No? Kung hindi mo iiwan yang Allah na yan na sinasamba mo, no? Hahatiin kita sa gitna. No, parang pakwan, no? Ha? Bago gawin nyo nung king, no? Tinanong niya muna yung magician. Sabi niya, saan mo ba nalaman yan? No? Binanggit niya yung bata. Binanggit niya yung batang estudyante niya. Okay. Yung king na yon, no? Dahil sa hindi nagmurtad, hindi iniwan ng magician yung Islam, no? Hinati siya sa gitna. So tingnan nyo, matagal niya nang nakasalamuha yon. Itinuring niya ng tatay yun eh. Kaso nga lang, si Shaitan malakas pag nais niyang iligaw yung mga tao. Di ba? Okay. So, pabilisin natin yung kwento. Namatay na yung magician. No? Pinatawag nung bata, pinatawag nung king yung bata. Ha? And then, dumating yung bata doon sa pagpupulong. No? Sabi nung king, sabi niya, ya gulam, o bata, saan mo nalaman yang Islam na yan? Yang Injil, yang Islam. Saan mo yung natutunan? Ha? Sinabi niya yung katotohanan. Sabi niya, meron akong teacher na nakatira sa ganitong lugar. Ang ginawa nung leader, pinahanap niya. And then hanggang sa nahanap, pinapunta doon sa palace, no? So siya naman yung kinrosify, yung ustad, ha? So mantakin nyo yung power ng king. Kahit ustad, napapako niya sa krus. Ha? Ngayon, sabi ng king, kung hindi mo iiwan, yung aral mo, ipinapalaganap mo sa aking lugar, hahatiin kita sa gitna. No? Ang ginawa nung, yung rahib, yung pare, yung ustad, kumbaga sa atin, naging matibay siya sa kanyang paniniwala sa Allah. Hanggang sa hinati siya sa gitna. Ha? So ganun ka rahas yung king, no? Sinong natira? Yung bata, yung gulam. Ngayon, yung gulam hindi pinatay ng king ng isang bagsakan. No, hindi niya pinatay ng ganoong pagpatay. Kasi baka ma-issue siya eh. Pinatay niya yung batang brutal. Maunawaan ng publiko nung patayin niya yung dalawa. Kasi may edad na yun. No, nakasanayan ng mga tao yun. Eto, hindi niya pinatay ng ganoong pamamaraan. No? Ang ginawa ng king, pinatawag niya yung mga soldier niya. Nagsidatingan yung mga kawal. Sabi nung king sa kanila, dalhin nyo itong batang to sa bundok, sa tuktok ng bundok. At tanungin nyo kung sino ang kanyang sinasamba. Kung sasabihin niya na ako ang kanyang sinasamba, iwan nyo siya ng malaya. Kung sasabihin niya ang Allah, ihulog nyo sa bangin, sa bundok. No? Pabilisin natin yung kwento, no? Dinala nila yung bata, no? Doon na sila sa summit, sa bundok. Ginapos nila, no? Ya gulam, man rabbuka? Sino ang iyong sinasamba? Sabi ng bata, ang Allah, no? Ang marapat niyong sambahin at sinasamba ko. Yung mga soldier, nagkaisa sila na ihulog yung bata. Gaya ng order ng pinuno. Sa kapahintulutan ng Allah, ano nangyari? Sino may alam ng kwento? Ano nangyari? Nag-earthquake. Lumindol. And then, napuruhan yung bundok. Sabi ng Rasulullah, nagsilaglagan ang mga soldier. At yung bata, mahigpit na nakayakap doon sa punong kahoy. So, hindi siya nasawi, namatay. So, lahat yan sa kapahintulutan ng Allah. Bumalik siyang naglalakad, sabi ng Rasulullah, at pumunta sa palace. No? Nung nakita siya nung king, natuwa yung king. Ngayon, sinasamba mo na ako. Ha? Susuko ka rin pala, pinapatagal mo pa. Sabi ng bata, wala akong sinasamba, maliban na lamang sa Allah. Ako'y naparito upang ibalita sa iyo na ang mga sundalo mo nagsilaglagan sa bundok.
walang natira ni isa. Sobrang galit ng king, pinatawag niya yung second group ng mga kawal. Sabi nung king sa kanila, yung batang yan, dalhin nyo sa gitna ng dagat. No? At tanungin nyo kung sino ang kanyang niluluwalhati at sinasamba. Kung sasabihin niyang ako, pauwiin nyo na siya. Kung sasabihin niya na ang Allah, ilaglag nyo siya sa gitna ng dagat. No? Okay, pabilisin natin yung kwento, pumunta sila sa gitna ng dagat. Ngayon, tinatanong na. No? Ya gulam, man rabbuka, sinong Panginoon mo? Sabi ng bata, Panginoon ko ang lumikha sa mga tao, sa mga malaika, sa araw, sa lupa, ang siyang nag-iisang sinasambang tunay. Yung mga soldier, nagkaisa silang ihulog yung bata, gaya ng utos ng pinuno. Sa kapahintulutan ng Allah, no, may dumating na napakalakas na alon, no, tsunami. Hanggang sa yung kurkur, yung maliit na bangkang sinasakyan nila, tumaob at nalunod lahat ng soldier. Natira yung bata. So, lumango yung bata hanggang sa umabot siya doon sa pampang. No? And then, dumating siya ulit sa palace. O ngayon, sumuko ka na. No? Natakot ka, hindi ka marunong maglangoy. Ngayon sabi niya, nandito ako para ipaalam sa'yo na yung mga soldier mo, kinain na ng pating. Nangalunod sila doon sa gitna ng karagatan. Nagtaka yung king. Sabi nung bata, sumpaman sa Allah o pinuno, hindi mo ko kayang patayin. Maliban na lamang kung gagawin mo ang sasabihin ko sa'yo. Hindi mo ko kayang talunin. Bakit? Pinoprotektahan ako ng Allah. Matatalo mo ba ang isang tao, ang backup niya, ang Rabbul Alamin, ng Allah? So ngayon, sabi niya, ano pala ang way para mamatay ka na? Sabi niya, ganito yan, no? Ipunin mo lahat ng tao dito sa bayan. Kumbaga sa Quezon, lahat ng tao dito, ipunin mo. Ipunin mo sila sa circle, no? And then, pag naipon mo na lahat ng tao sa bayan, no? Itali mo ko sa gitna ng mga tao na yan. Ibig sabihin, itali mo ko sa harap nila, sa gitna, na habang sila ay nanunood. No? Pag naitali mo na ako, tamaan mo ko ng palaso, pana. Subalit, bago mo bitawan yung palaso, yung arrow, di ba, archer, merong arrow. Bago mo yan bitawan, sabihin mo muna, Bismillahi wa Rabbil Ghulam. Sa ngalan ng Allah, ang Panginoon ng bata. Pag hindi mo yan sinabi, hindi mo ako mapapatay. Okay. Ngayon, naunawaan ng king, ang ginawa niya, nagpatawag siya ng napakalaking pagpupulong sa bayan. Lahat pinapunta niya. Pabilisin natin yung kwento. Yung bata nakatali doon sa harap ng pagpupulong. No? Saksihan nyo ang kamatayan ng batang ito. Na iniba niya ang inyong relihiyon. Ang pagsamba sa akin. Ngayon, may mga naawa, may mga tumatawa, mixed emotion yung mga tao. No? Ngayon, yung lalaki na yon, yung king, kumuha siya ng palaso, no? Yung pana. And then, sinut niya, no? Hindi tinamaan yung bata, no? Hanggang sa nakailang try siya. Sabi nung king, kala ko ba mamamatay ka na? Pagkaraan na ito. Sabi nung bata, nakalimutan mo ba ang bilin ko sa'yo? Bago mo bitawan yung palasong yan, isigaw mo muna, Bismillahi wa Rabbil Ghulam. O nga, no? Sabi nung king, nakalimutan kong sabihin. So, kumuha siya ng palaso, sinabi niya yung Bismillahi wa Rabbil Ghulam. No? Pagkabitaw niya, tinamaan yung bata, sabi nung Rasulullah, sa pagitan ng tainga at ng mata, dito. Ito yung tinatawag na headshot. Kumbaga sa sniper, tinamaan sa ulo. No? So, anong mangyari sa'yo pag tinamaan ka dito? Patay ka on the spot. No? Nung nakita yun ng mga tao, tinamaan yung bata, bumulagta sa harapan nila, nagtaka sila. Sabi nila kaganina, no, shoot ng shoot yung king, hindi tinatamaan yung bata. Ngayon na, nagbismillahi wa Rabbil Ghulam yung lalaki na yon, tinamaan. No? So doon, isinacrifice ng bata yung buhay niya
para ituro yung tauhid sa mga tao. Anong itinuro niya? Ang pumapatay, ang bumabawi ng buhay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka kayang bawian ng buhay ng presidente, ng mayor, no? Kung sino mang tao dito sa dunya. No? Maliban na lamang sa kapahintulutan ng Allah. Ngayon, yung mga tao, ang inakala nung king, mawawala na yung problema niya. Dahil sa pagkamatay nung bata. Ano nangyari? Mas lumaki yung problema niya. Lahat ng tao naniwala doon sa sinabi nung king na Panginoon ng bata, which is yung Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat sila, bukang bibig na nila yung Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Natutunan nilang purihin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa yung king na yon, napansin niya na kumunti na yung mga sumasamba sa kanya. Ano nangyari? Nagpatawag siya ng pagpupulong, humingi siya ng mungkahi sa mga alagad niya. Ang opinion nila, yung isa sa kanila, ang opinion, ya king, ya dato, no? Humukay ka ng malalim na hukay. No? And then, biyagan mo ng apoy. Kapag mayroong apoy na, ihulog mo lahat ng mu'minun, lahat ng naniniwala sa Allah doon. At lahat ng maniniwala sa iyo, hayaan mong mabuhay. Ano nangyari? So, tinanggap yun nung king. Nagpahukay siya ng napakalalim na hukay sa lupa. And then, pinuno ng mga panggatong. No? Nakalbo yung gubat Lahat ng punong kahoy, nilagay doon. And then, niliyaban. So, imagine nyo yung natutupok na isang barangay. Ganon kalaki yung ginawa nilang apoy. No? I-mention ko to kung saan to nabanggit na sura. No? Okay. And then, one by one, pinapila lahat ng population. Tinatanong, one by one, sinong Panginoon mo? Pag sinabi nung lalaki, babae na yon, Allah, inihuhulog doon sa apoy. Kapag sinabi niya, ang Panginoon ko ikaw, hinahayaan niyang mabuhay, pinapalaya niya. So, napakadaming nasunog ng buhay doon sa malaking apoy na yon. Hanggang sa ang natira na lang, babae, yung babae na yun, karga-karga niya yung infant. Yung sanggol niyang hindi pa marunong kumain ng pagkain. No? Man pa lang, buwan pa lang. No? And then yung babae na yun, tinanong siya, O ginang, man rabbuk, sino ang iyong Panginoon? Yung babae na yun, naniniwala siya sa Allah. Kaso nga lang, umiral yung pagiging nanay niya sa bata. Naisip niya, kung sasabihin ko ang Allah, hindi lang ako ang mamamatay. Damay itong, sanggol yung bata. No? So, nagtataradod siya, nagdadalawang isip siya. Kung sasabihin niya ang Allah o ang king. Ngayon, yung bata, no, ito yung binanggit ng mga historian, 3 sanggol na nagsalita sa mga Banu Israel. Isa doon, itong batang to. Nagsalita yung bata. Baby, sanggol. Sabi nung bata na yon, ya ummah, no, tumalon ka na. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya bibiguin ang kanyang mga alipin. So, nagulat yung mga tao na yon. And then, tumalon yung, yung nanay. Nasunog silang dalawa. Okay, ano nangyari? Walang natirang mu'min. Lahat sila nasunog. Babang na Patapusin muna natin yung adan. Hindi pa tapos
Okay, tuloy natin. Bismillahirrahmanirrahim. Ang nangyari doon, yung bata, sinabi niya, Ya ummah isbiri, fa innaki alal haq. O aking nanay, ikaw ay magsabar, sapagkat ikaw ay nasa katotohanan. No? Ang nangyari, hinulog yung mag-ina at walang natira. Walang natirang mu'min. Ang natira, yung mga munafik, yung mga nagmurtad, no? Yung mga hindi nakapagsabar sa tindi ng parusa na kanilang nakaharap. Okay, yung story na yan, binanggit ng Allah yan sa Quran. Saang surah yan makikita? Hindi lahat. No? May binanggit lang yung Allah ang isang scene. Ang binanggit niya lang yung kaganapang hinuhulog na yung mga tao doon sa hukay. Ha? Binanggit niya ng Allah sa Suratul Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Isinumpa ng Allah lahat ng naghukay. Nung hukay na yon. Yung mga kawal ng king, di ba? Sabi ng Allah, qutila ashabul ukhdud. Sumpain nawa. Puksain nawa ng Allah ang nagsipaghukay ng malalim na hukay. An-nari dhatil waqud. At sila ay nagliyab ng umaalagablab na apoy. Anong ginawa nila? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. No? Sabi nung Allah, hindi nila pinarusahan yung mga taong yon maliban na lamang nang dahil sila ay mga mu'min. Ibig sabihin, ang kaso ng mga taong yon, iman. Diba? That time, crime yung Islam.
So yun yung naging kasalanan nila. Bakit sila? Pinarusahan ng king. No? Sinabi nung Allah, sila inaniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Yung mga taong yun, sabi nung Allah, ang kasalanan nila, naniwala sila sa nagmamay-ari ng langit at ng lupa. No? Na ang Allah, sa lahat ng kanilang pinagagawa, saksi ang Allah, witness ang Allah. No? Okay, ngayon dito sa generation natin, nangyayari yan. Kung tutok kayo sa balita, international news, yung mga Muslim sa Burma, yung mga Muslim sa Uyghur, sa China, ano ginagawa? Sinusunog. No? Kapag yung Muslim, yung Chinese, nakitaan ng tutob lang ang gagawin nila, lalagyan nila ng gulong, yung tire, and then papaliguan ng gasolina, and then susunugin. Ang kasalanan niya lang, nakatutob lang siya. Ang kasalanan lang ng babae, nakanikab lang. 'Di ba? O mantakin niyo yung nagsasambayang pa. Ang ginagawa nila sa mga Muslim sa Burma, sa Myanmar, kinakatay nila na parang hayop. So yung mga kaganapan dati, nangyari ngayon at mangyayari pa sa hinaharap. Ngayon, anong gagawin ng Muslim pag nangyari ang mga bagay na yan? No, tayo dito sa Pilipinas, malaya tayo eh. 'Di ba? Although na inaasar nila tayo, nilalait nila tayo, pero wala pa naman sigurong sinunog niya yung nakatutob. 'Di ba? Hanggang ano lang, salita lang. Pero makikita mo mga Muslim, marupok sila sa iman nila. Sabihan lang na, mga terrorist, mga ano, ganito, ganyaan. No? Ang ginawa niya, hindi na nagsasala. Ayaw niya na magsala sa school kasi aasarin siya. So, ganyan karupok yung mga Muslim dito sa Pilipinas. Paano kaya, kung nabuhay ka sa panahon na yun? Salita lang, nagumurtad ka na? Salita lang, hindi ka na magsasala? No? Salita lang, ihuhubad mo ng hijab mo? No? Okay, ang lesson learned dyan sa kwento natin, yung sabar. Yung sabar, kung meron ka niyan, kahit sunugin ka pa. 'Di ba? Kahit ibaon ka pa sa hukay ng buhay. No? Gaya ng nangyari sa mga taong yan. Okay. So, malapit na mag-iqama. No, mag-prepare na kayo sa sala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah magkira tayo. Kira ano? Kasi hindi natin napagkira